Hindi ako makakapayag na magpaalila ka. Wala na po tayong magagawa, Lola Celo. Yun lamang ang paraan upang maitubos ang ating ama. Ipagbili mo na lamang Agnes na ibinigay sa iyo ni Basilio. Mas mabuti na paalila ako kaysa saan daw ipagbili ang unos na ito. Talagang kapuspalad tayo at ikaw ay magpapaalila kay Hermana Pencha sa halagang 250. Huwag niyong damdamin ang pagpapaalila ko. Lahat ay aking gagawin alang-alang sa buhay ng aking ama. Isa ka. Samantala, sa lupain ni Cabesan Tales na kukunin ng mga praile. Ilang araw ang nagpital sa tangkay ng panahon, isang araw sa tanggapan ni Kapitan General. Tama na ang mungkahing paaralan. Pag-iisipan ko muna ang tungkol sa bagay na iyan. Paano po ang kahilingan ng mga estudyante na ang pamahalaan ay dapat magpatayo ng paaralan? Dimontres! Paaralan na naman! Hindi ba't sinabi ko na pag-iisipan ko muna ang tungkol sa bagay na iyan? Paaralan ng wikang Kastila ang kanilang kahilingan at sa palagay po ay dapat lamang natin silang pagbigyan. Pagbigyan? Aba, pagsaklaw lamang ang kapangyarihan ang gusto nila. Pag matututo sila ng ating wika, sila may pagtalo lamang sa atin. Kung gayon, ano ang inaakala ninyo na dapat gawin, Padre Sibila? Sabihin ninyo na wala pa sa panahon ng kanilang kahilingan, sila ay mga balik. Isang araw, nagpatawag ng meeting si Macareg, ang pinuno ng mga kabataang nagnanais magkaroon ng Akademiya ng Wika Kastila. Nasaan si Macareg? Di ba dapat kanina pa siya naririto? Oh, Makaraig! Nandiyan ka na pala. Maupo ka. Ano nangyari, Makaraig? Sabihin mo naman, kanina pa kami naghihintay sa'yo. Kanina yung nagkita kami ni Padre Rene. Pinahayag niya kay Kapitan General, kataas-taas ng lupon nating paaralan. Na siyang ating kinahihilingan. Ibig mo bang sabihin na sa kanya ang kalutasan ng ating suliranin? Ganoon na nga, at nangako si Don Custodio, nalulutasin niya ang problema. Niyaya ni Simon si Quiroga upang kausapin. Malami utang, pero wala bayad. Ngawa, lugi-lugi na aking negosyo. Sayang, nangangailangan pa man din ako ng salapi. Akala ko'y mababayaran mo na ang utang mo na 9,000 piso. Ang 9,000 piso, gagawin ko na lang 7,000. Ayoko rin naman bumagsak ang iyong negosyo. Maraming salamat, Ginoong Simon. Ngunit sa isang kondisyon. Kondisyon? Anong kondisyon? Oo, may ilang ng baril na dumating ngayong gabi. At hindi ito kasya sa aking bahay. Ibig kong itago ang mga iba sa iyong tindahan. Sige, ako papayag. Pero ayoko kasali kapag may huli-huli. Wala kang dapat ipangamba, Quiroga. Walang masamang mangyayari sa iyo. Dali, dali, dali! Lagay niyo doon! Nang gabing iyon, si Basilio ay abala sa pag-aaral at pagbabantay sa may sakit na si Kapitang Tiago. Kailangan ko matapos ang aklat na ito upang maibalik ko bukas. Kumusta ang may sakit, Basilio? Kayo po pala, Ginoong Simon. Ako'y ginalat ninyo. Siya po ay malala na at anumang oras ay maaari na siyang pumanaw. Dahil unti-unting nilason ng kanyang katawan. Nilalason tulad ng Pilipinas? Sumunod ka sa akin, Basilio. Sumunod ka sa akin, Basilio. Sa isang hudyat ko lang, sisiklab ang himagsikan ng mga Pilipino sa pamahalaan. Ginoo, noon pa man ay sinabi ko na sa inyo na ayaw kong makailubido sa politika. Mamili ka, Basilio. Kamatayan naman yung nakinabukasan. Saan mo ibig mamalagi? Sa iyong bayan o sa mga panihil? Ngunit senyor, nakatitiyak ba kayo ng tagumpay? Hindi. Pero karamihan nagkikilos upang magiganti. Pero, ano ang aking gagawin? Malit na bagay. Ikaw ang muna sa isang pangkat sa pagguho ng pintuan ng kumbento. Kukunin ninyo ang isang tao na bukod sa akin na ikaw ay at si Kapitan Tiago lang ang makakilala.
Ang ibig niyong sabihin, si Maria Clara ang dahilan? Oo, si Maria Clara. Si Maria Clara ang dahilan kung bakit ako nabubuhay. Itatakas ko siya sa kumbento at kailangan ko ang tulong mo. Huli na kayo! Huli na ang lahat! At bakit? Anong ibig mong sabihin? Si Maria Clara ay patay na! Sinungaling ka! Si Maria Clara ay buhay pa. Isang duwag na dahilan sinasabi mo. Ako'y nagsasabi ng totoo. Kahit tumunta pa kayo ng kumpento at alamin ang katotohanan. Namatay? Diyos ko po, ano po ang halaga ng aking buhay? Ano pa? Yun lang po. Pag-ibig ang wakas, kahabag-habag na lalaki. Sa mga araw na iyon, dinakip na si Basilio at namatay si Kapitan Tiago. Ayon sa balitang natanggap ko buhat sa Maynila, si Basilio na lang daw ang nakakulong. At ang kanyang mga kasamahan, pinakawalan na raw lahat. Dapat mong malaman na si Kapitan Tiago ay patay na. Kaya wala nang tatangkilik pa kay Basilio. Ahuli, kung ayaw mo pumasok, umuwi na lamang tayo. Hayaan mo na lamang si Basilio na mabaril. O kaya na may magulong sa bilangguan. O ipatapon sa ibang bayan. Hindi na ho, Hermana. Hindi na po kailangan. Pinasok na ni Huli ang kumbento at nagsimula na ang mga pangyayari. Bitaw mo ako! Tama na! Bitaw mo ako! Dahil sa kahihiyan, nagpakamatay si Huli. At dumating ang panahon ng kasalan nila Juanito Pelaez at Paulita Gomez. Iyo bang tinatanggap si Paulita sa hirap at ginawa? Opo, Padre. Iyo bang tinatanggap si Juanito sa hirap at ginawa? Opo, Padre. Maaari mo nang halikan. Sino Juanito at Paulita? Ngayong gabi nga pala ang kanilang kasal. Sa handaan pala ng kasal nila Juanito at Paulita, magsisimula ang gulo. Kaawa-awang isagani. Pawang mata sa tao lamang ang mga panauhin. Ngayon ang kahuli-hulihang gabi para sa mga Olimpo ng Maynila. Kinagagal ako ang bagong kasal. Salamat sa inyong pagpunta dito sa amin. Salamat sa pagbisita. Kasi maraming nangyari sa mga Binabati ko kayong dalawa. Maraming salamat, Ginoo. Ito ang munti kong regalo sa inyong magkabiyak. Napakaganda namang yung lampara, Ginoo. Maaari na ba yan gamitin? Aba, oo naman. Kahanga-hanga ang lamparang ito, Ginoo. Maraming salamat sa iyo, senyor. Ginoong Simon, sa tingin mo kaya kakailanganin ng bagong kasal ang lampara? Senyor General, hindi naman sila maaaring mamalagi sa dilim, hindi po ba? Sa gayoy, mauna na po ako. Muli, binabati ko kayong dalawa. Isagani, anong ginagawa mo rito? Wala, ibig ko lang masaksi ang kaganapan ng aking pagkabigo. Kailangan lisanin natin ang pok na ito ngayon din. Bakit? Bakit mukhang takot na takot ka, Basilio? Ibig mo bang mamatay? Ibig mo bang ligawan ng kamatayan? Kamatayan? Malakang patay na ang puso. Hindi mo ako lubos na naiintindihan, Isagani. Anong ibig sabihin yan? Diyos ko, hindi ata. Oo, yan ang katotohanan. Kaya tayo na, lisanin natin ang pok na ito.
ito? Bakit tila naglalamlam ang lampara? Pakitaas ang mitsa, Padre Salvi. Ayun siya! Ayun! Magnanakaw! Magnanakaw! Huwag mo nang tagpalasan! Ang nakasulat ay Menit Tesel Pares at ang nakalagda ay Juan Crisostomo Ibarra. Ano? Imposible! Juan Crisostomo Ibarra? Bakit? Sino si Juan Crisostomo Ibarra? At bakit kayo namumutla lahat? Napakasama niyang tao. Isa siyang pilobusterong 10 taon ng patay. Madre Santissima de Diyos. Sulat kami nga ito ni Crisostomo Ibarra. Kilala kong kanyang lagda. Ang ibig sabihin ba ng Menit Tesel Pares na yun ay pagpapatayin tayong lahat? Nabigo ang plano ni Simon at malipas ng ilang taon ay naisip na lang niya sumuko at nagpakamatay. Ang tangi ko na lang kasiyahan ay ang pananalig na ano man ang mangyari ay mangingibabaw pa rin ang katarungan. Kung kailanganin ka ng sino man para sa mabuti, iluwakan nawa ng karagatan. Subalit kung gagamitin ka lamang sa paniniil at pangaapi, naway manatili ka riyan sa malamig mong libingan. Para sa inyo magkaya. Oo naman. Yun, sabi ko na lang siya na yung pananalig dahil man ang pangyayari. Ayun, salita mo, tangina ka! Yun! Sabi ko na lang, teka lang, yun! Yun! Sabi ko na lang siya na yung pananalig ano man ang mangyari, mangingibabaw pa rin ang katarungan. Kung kailanganin ka ng sino man para sa mabuti, luwakan nawa ng karagatan. Subalit kung gagamitin ka lamang paninilig at pangaapi, naway manatili ka riyan sa iyong malamig na libingan. Your twisted little indiscretions. I've got no right to win. I'm just caught up in all the battles. Locked in clutch, pushed in place. Hold your breath. Listen, I am a world before I am a man. I was a creature before I could stand. I will remember before I forget. Before I forget that I am a world before I am a man. I was a creature before I could stand. I will remember before I forget. Before I forget that. Hey! Hey!
Imposible! Juan Crisostomo Ibarra? Bakit? Sino si Crisostomo Ibarra? At bakit namumulta kayo lahat? Napakasamang tao niya. Isa siyang filibustero sa 10 taon ng patay. Madre Septimas Sistema. Ano ba yan? Game na! Ibig mo bang sabihin, nasa kamay niya? Pasalanin lang! I did my time, and I went out. So if you say I'm fine, it doesn't cut. The soul is not so. Wala pa. The sickening back and chicks up for you. Go dig your graves, then fill your mouth with all the money you save. Lagyan mo kasi ng what? Yun. Yun. Ayun siya! Ayun! Yun. Ayun siya! Ayun siya! Magnanakaw! Magnanakaw! Kaya tayo na! Isarin natin ang pork na ito. Uwi na ako.